Radyo Patrol 6:30, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Martes, 29 ng buwan ng Hulyo taong 2025 sa ating po mga headlines sa hapon. 12 pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero kinasuhan na ng NAPOLCOM. Makeup classes tuwing Sabado pinag-aaralan ng DepEd dahil sa ilang linggong kanselasyon ng klase. Presyo ng LPG, pababa pagpasok ng Agosto. Pagbebenta ng bigas na 20 pesos kada kilo, palalawakin pa. Mga senador nagkasundong talakayin sa Agosto 6 ang magiging hakbang sa desisyon ng Korte Suprema sa pagiging unconstitutional ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At 2 binatilyo na lungkit na pantalon para may pambayad umano sa paglalaro ng computer. 5 nagpanggap na abogado timbog naman sa Davao City. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Simulan po muna natin sa good news mga kapamilya. Inaasahan ang rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Biyernes, 1 ng Agosto. Ayon kay Regasco President Arnel T., posibleng maglaro sa piso hanggang 2.50 kada kilo ang rollback o katumbas ng 11 pesos hanggang 27 pesos at 50 centavos kada tangke. Bunsodaan niya ito ng pagbaba ng presyohan sa pandaigdigang merkado dahil sa dami ng supply. Simula noong Marso, umabot na sa mahigit 5 piso kada kilo ang ibinaba sa presyo ng LPG o katumbas ng mahigit 50 pesos kada tangke. Sinampahan na ng kasong administratibo ng NAPOLCOM ang 12 pulis na idinawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sinabi ni NAPOLCOM Inspection Monitoring and Investigation Staff Service Director Edman Pares na kinasuhan ng mga pulis ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer at sinampahan din ang isa sa kanila ng grave neglect of duty. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, padadalhan ng summon sa mga pulis para kunan ng pahayag bago magsimula ang pagdinig sa kaso. Posibleng masuspindi o masibak sa serbisyo ang mga naturang pulis kapag napatunayang guilty. Matatandang nangako si Pangulo Marcos Jr. sa kanyang sona na pananagutin ang mga may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero, sibilyan man o opisyal. Samantala, sinibak sa pwesto ang Service Commander ng PNP na kasama sa mga nag-iimbestiga sa kaso. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, may ginawang hakbang ang pulis na ikinabahala ng DOJ pero hindi siya kabilang sa mga idinawit sa kaso. Nagbabala ang National Police Commission sa mga nagbabalak na mag-areglo sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang balita mula sa NAPOLCOM, matid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene. Huwag ninyong subukan. Ito ang babala ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Director Commissioner Rafael Calinisan na sino naman magbabalak na makipag-areglo sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero.
Kasunod ito ng tangkang pag-areglo ng dalawang grupo bago pa man ang formal na paghahain ng complete affidavit ni alias Totoy. Gite kalinisan, hindi bayaran ang NAPOLCOM at hindi sila takot sa sino mang magbabalak na impluwensyahan ng kanilang investigasyon. I felt very insulted. Ang sama ng loob ko. Kasi ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Huwag yun na pong subukan. Hindi po kami nababayaran at hindi po kami takot sa inyo. Gagawin po namin ang trabaho namin. So yung sa mga nagsubok, yung dalawang grupong nagsubok, next time na lang po kayo. Wala pong puwang ang areglo sa kasong ito. Hindi po mangyayaring na-areglo ang inyong National Police Commission. Managinip na lang po kayo. Samantala, sinabi naman ni Kalinisan na bukod sa mga 12 pulis na sinampahan nila ng kasong administratibo, may iba pang mga kilalang personalidad ang nahagip ng kanilang investigasyon na posibleng may kinalaman din sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Isa pang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang lumantad para palakasin ang kredibilidad ng naunang whistleblower na si Julie Patidongan. Balita mula sa DOJ at ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve! Yes, Tony, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mahalaga ang bagong hawak nilang testigo na nakatakdang ilabas at tiyak na magpapatibay sa mga ibinunyag ni Julie Patidongan o alias Totoy kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa kalihim, ang nasabing testigo ay ang hinahanap ng mga investigador at may bago rin itong pangalan na ibinunyag na konektado sa kaso. Nilinaw naman ni Remulla na hindi kabilang ang nasabing testigo sa Alpha Group pero marami itong nalalaman. Hindi lang yun, tsaka hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip kasama nito. Totoong testigo to sa lahat. Totoong testigo. Samantala, dahil maayos ng panahon, pinumpirma rin ni Remulla na nagpapatuloy na ngayon ng technical diving operations sa Taal Lake sa Batangas para hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabongero pero hindi pa kinumpirma ng kalihim kung may bagong nakuwang mga buto ng tao. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Sa iba pa nating balita, magpapatupad ang Department of Education ng mga makeup classes bilang tugon sa ilang linggong suspensyon ng klase dahil sa ulan at baha na dulot ng masamang panahon. Bagamat walang nationwide schedule na inilabas, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na magiging decentralized ang pagpapatupad ng makeup classes para makapagdesisyon mga paaralan batay sa kapasidad ng mga guro at mag-aaral. Pwede anya itong dagdag oras tuwing weekday o gawing tuwing Sabado. Sa ngayon, maraming lugar na sa bansa ang nagpatupad muli ng face-to-face classes pero ilan pang lugar sa Ilocos Region, Central Luzon at Cordillera Administrative Region ang nagsuspinde ng klase ngayong Martes dahil sa epekto ng habagat. Tiniyak ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ng programang 20 pesos kada kilong bigas kasunod ng pangako ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., 18 bilyong piso ang inisyal na subsidiya ng gobyerno para sa pagpapalawig ng programa sa 2026. Planong bumili ng bigas sa mga magsasaka para patuloy na makapagbenta ng mas murang bigas sa publiko. Sa isang post-SONA discussion, sinabi ni Secretary Tiu Laurel na 15 milyong pamilya o 60 milyong Pilipino mula sa low to middle income sector ang target pang mabentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa susunod na taon. Okay, para magawa natin yan, kailangan din natin amyendahan ang batas ng RTL at mabalik ang powers or functions ng NFA to be able to distribute rice so we can buy rice as we sell rice. Hindi kayo tulad ngayon, naka-buffer stocking lang tayo, kaya hindi kami makagalaw. Paiimbestigahan ng Local Water Utilities Administration o LUWA ang kawalan umano ng kapital ng ilang mga joint venture agreement na nagdudulot ng problema sa tubig. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian! Tony, ayon sa Local Water Utilities Administration o LUWA, misteryo kung bakit walang kapital ang ilang joint venture agreements sa mga local water districts kahit regular at laging nagbabayad ang mga customer.
Sa post-on discussion, sinabi ni Lua Administrator Jose Moises Salonga na mahigit 70% naman ang collection rate ng karamihan sa mga water districts sa bansa. Kaya nakapagtataka umano ang ulat na kulang ang investment ng mga joint venture agreement at hindi nasusunod ang mga nasa kontrata para sa kanilang serbisyo. Ayon kay Salonga, matagal na rin sinusubukan ng mga local water districts na kumalas sa mga pinasok na kasunduan pero hindi lahat ay nakakawala sa joint venture agreements. Sa kanyang talumpati sa SONA, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mananagot sa mga nagkulang at nagpabaya sa pangit na serbisyo ng tubig sa ilang lugar sa bansa. Regular po na pag tinignan mo yung statistics nila, above 90 nagbabayad yung mga tao. Mas importante sa tao magbayad ng tubig kaysa sa kuryente. Sa energy industry, mataas ang 90% collection rate. Sa water industry, mababa yun. So, hindi natin alam kung paano ba nagamit yung collection nila, saan napunta. At yan ang balita ang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Kinalampag naman ng mga progresibong grupo ang Senado para mag-convene na ito bilang impeachment court at litisin pa rin si Vice Presidente Sara Duterte. Ang balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Tony, sa programa sa harap ng Senado, sinabi ng mga naturang grupo na mistulang may sabwatan para protektahan ang Vice Presidente matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint. Samantala, binatikos din ng mga grupo ang mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA kahapon. Giit ni Jocelyn Andamo ng Filipino Nurses United, wala mang bill ang mga pasyente sa mga pampublikong ospital, wala rin naman umano mga gamot at angkop na pasilidad ang mga ito. Wala daw bill dahil wala naman pong serbisyo, wala naman pong gamot ang ating mga pampublikong ospital. Kaya ano pa ang babayaran natin sa mga ospital? Para naman kay Vladimir Petua ng Alliance of Concerned Teachers, hindi malilimutan ng mga grupo ang mga laptop o mga guro ang mga laptop at benepisyong hindi nila nakuha noong kalihim pa ng Department of Education ng Vice Presidente. Kaya long overdue na ang nabanggit ng Pangulo na overtime pay at sapat na gamit para sa mga guro. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Itinakda naman ng Senado sa 6 ng Agosto ang pagtalakay sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert. Tony, nagkasundo ang mga senador na sa August 6, 2025 ay didesisyonan na nila ang Supreme Court ruling na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang ilan sa tinalakay at napagkasunduan ng mga senador sa katatapos na nakauna-unahang caucus ng 20th Congress sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Sa plenary session, sinabi ni Escudero na ito ang napagkasunduan para mabigyan ng sapat na panahon ng mga miyembro na aralin ang 97 na pahinang SC decision. Hindi pa kasama rito ang concurring at hiwalay na opinyon na inihain ng iba pang maestrado ng kataas-taasang hukuman. Paliwanag ng Senate President, batay sa ruling ng kataas-taasang hukuman kung unconstitutional ang impeachment ay lumalabas din na walang jurisdiction dito ang Senate Impeachment Court. Posibleng masili pa na may paglabag sila kung iko-convene ang impeachment court sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema. For the record, it was agreed in caucus that the matter will be decided upon by the Senate on August 6, 2025 when we open session on that date in order to afford ample and sufficient time to the members to study the 97-page Supreme Court decision. Samantala, Tony, naghalal na mga senador na mga chairman ng kanila ng iba't ibang komite dito sa Senado. Napunta ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang tinatawag na Blue Ribbon Committee kay Senator Rodante Marcoleta, ang Committee on Accounts kay Alan Peter Cayetano. Ang Agriculture, Food and Agrarian Reform Committee ay napunta kay Senator Kiko Pangilinan. Ang Basic Education Committee kay Senator Bam Aquino, Constitutional Amendments kay Robin Hood Padilla, at ang Energy Committee on Energy kay Senator Pia Cayetano, Environment kay Senator Camille Villar, ang Finance napunta kay Senator Win Gatchalian, Foreign Relations kay Senator Amy Marcos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano,
DZMM. Maraming salamat, Kuya Robert. Itinanggi naman ng Kamara ang paratang na ang Office of the House Speaker ang may kontrol sa mga programa ng ilang ahensya. Ang balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Ay, balikan po natin maya-maya po si Pamela Vasquez. Sa iba pa nating balita, patuloy na tinatalakay ang mga dagdag na regulasyong ipatutupad sa industriya ng online gambling. Ginawa ni Finance Secretary Ralph Recto ang pahayag kasunod ng mga puna ng ilang grupo at mambabatas na naisantabi ang issue sa sona ni Pangulong Marcos Jr. Hit ni Secretary Recto na babahala sa usapin ng Pangulo. Kabilang anya sa nakalatag na plano ang pagtataas ng 5 hanggang 10% sa fee para sa electronic games na ngayon ay nasa 30%. At 25% pa rin para sa e-games na pinatatakbo ng integrated resorts. Dagdag pa ni Secretary Recto, bagamat ikinokonsidera ang total ban, posibleng mas lalo pa umano itong makasama at mas dumami pa ang mga illegal operator. Sa pagtaya ng Finance Department, inaasahan ng 200 bilyong pisong kita ng pamahalaan sa gambling industry ngayong taon. At balikan nga natin ang ulat ni Radyo Patrol Pamela Vasquez na itinanggi ng Kamara na ang Office of the House Speaker umano ang may kontrol sa mga programa ng ilang ahensya. Pam? Tony, kasunod dito ng pahayag ni Davao City Representative Toby Tiangco na hindi dapat hinihingi sa Office of the House Speaker ang alokasyon para sa ilang proyekto ng pamahalaan. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ayuda para sa Kapos-ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment at Medical Assistance for Indigent Program ng Department of Health. Sinabi ni House Spokesperson Atty. Princess Abante na walang batayan ang naturang paratang. Unang-una, matagal na pong si Congressman Toby Tiangco. Alam niya po na hindi po totoo na ang speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Dagdag pa ni Abante, maaaring mag-issue ng endorsement o referral bilang tugon sa hiling ng ilang mamabatas at local leader, pero hindi ito garantiyan na maaprubahan dahil nasa ahensya pa rin ang pasya, batay na rin kung nasunod ang patakaran at kung may sapat na pondo. Kaugnay naman sa pahayag ni Tiangco na dapat buwagin ng small committee, sinabi ni Abante na karapatan niya ito sabihin at hinimok ang kongresista na maghain ng angkop na mosyon sa plenaryo. Matatandaan kabilang si Tiangco sa mga nag-abstain sa botohan para sa House Speakership ni Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Masa 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay 93 sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa malakas na hangin na sinabayan pa ng mahinang supply ng tubig. Umabot sa ikatlang alarma ang sunog na idineklarang fire out pasado alas 7 ng umaga. Sa Quezon City naman, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Baisan na nakaapekto sa 6 na pamilya. Ay, eto mga kapamilya, para may pambayad lang umano sa paglalaro ng computer, ay may 2 binatilyo nagnakaw ng sampay na pantalon sa Barangay Isidro, Taytay, Rizal. Naaresto ang 2 suspect pero hindi na naibalik ang tinangay na pantalon. Nasa pangangalaga na ng Violence Against Women and Children ang mga binatilyo. Umabot na sa 34 ang naiulat na namatay sa pananalasa ng mga bagyong Krising, Dante, Emong at ng Habagat. Sa tala ng NDRRMC galing Northern Mindanao at Caraga, ang 2 kumpirmadong namatay habang kinukumpirma pa ang napaulat na 32. Umalo naman sa mahigit 1,800,000 pamilya o katumbas ng mahigit 6,600,000 individual ang naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Samantala, pumalo na sa higit 7.3 billion pesos ang pinsala ng kalamidad sa infrastruktura at higit 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. 173 lungsod at munisipalidad ang nasa state of calamity na karamihan ay mula Calabarzon, Central Luzon at Negros Island. At susunod, 10 tripulante kabilang ang ilang Pinoy hostage pa umano ng mga Houthi rebels.
At sa ating headline abroad, Hollywood actress na sina Meryl Streep at Anne Hathaway nagsimula na mag-shooting para sa sequel ng pelikulang The Devil Wears Prada. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon! Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami. 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal. 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres. 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Meron po siyang parang maliit na book. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad. 4:25 na po na hapon, tuloy po tayo sa ating mga balita sa ating pong Headline Abroad. Hawak umano ng rebeldeng grupong Houthi ang 10 tripulante na karamihan ng mga Pilipino mula sa lumubog na barkong MV Eternity Sea. Ayon sa rebeldeng grupo, nasagip nila ang mga tripulante habang may natagpuan din umanong katawan sa barko bago tuluyan itong lumubog. Inilabas din ng grupo ang video kung saan humihingi na paumanhin ang kanilang mga hawak na seafarers sa mga Palestino. Sa iba pa nating Headline Abroad, cameras are rolling para sa upcoming sequel ng popular 2006 film na The Devil Wears Prada. Spotted sa New York City ang nagsushooting na pelikula ang mga bidang sina Meryl Streep at si Anne Hathaway. Ipalalabas ang The Devil Wears Prada 2 sa 2026. Sa ating balita sa lalawigan, arestado ang 5 nagpanggap na abogadong nagnonotaryo sa Davao City. Dinampot sa operasyon ang mga suspect matapos ireklamo ng Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter. Sa Camarines Sur, hiniwak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang mga fish cage operators sa Lake Buhi na mag-emergency harvest kasunod ng naitalang fish beaching o paglalapit ng mga isda sa gilid ng lawa. Paliwanag ng BIFAR, dala ng mga nagdaang pag-ulan ang sanhi ng fish beaching na kung hindi maagapan ay posibleng mauwi sa pagkamatay ng mga isda. At abangan 6 na sasakyan na karambola sa C5 Libis Flyover. Abangan yan sa ating traffic report sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon! Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon. Alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon. Agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic Report. Traffic Report. Nako po mga kapamilya, anim na sasakyan ang nagkarambola sa C5 Libis Flyover sa Quezon City. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Nako Kelly, may nasaktan ba? Tony, ayon sa MMDA, dakong 2:30 ng hapon na mangyari ang salpukan ng 2 van, 2 kotse, 1 truck at 1 taxi. Natanggal na ang mga sasakyan sa kalsada pero 2 linya ng kalsada ang okupado kanina, kaya asahan pa rin ang masikip na traffic sa lugar. Samantala, moderate to heavy ang traffic simula sa may JP Rizal hanggang sa kahabaan ng C5 Katipunan Avenue. Sa southbound naman ng Katipunan Avenue, kung makikita nyo sa likuran ko, moderate to heavy traffic. Kanina halos walang galawan. Samantalang sa northbound naman, wala na masyadong traffic ngayon. No? Light traffic na lang. Abiso pa rin sa mga motorista, maglaan pa rin ng mahabang pasensya o gumamit na lang ng alternatibong ruta. Paalala, na bawal sa mga kalsada ngayong Martes mula 5:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi ang mga sasakyang magtatapos ang plaka sa 3 and 4. Habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado at sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM. Pero Kelly, wala namang nasaktan, ano? Wala ka namang naiulat na nasaktan. Sa ngayon, Tony, na kasi ng MMD yung mga sasakyan at naidala na rin sa malalapit na ospital itong mga driver ng sasakyan. Sa initial report na nakuha natin, ayon sa MMDA traffic enforcer, ang isang truck driver na nakausap nila, aminado siya na nawalan siya ng preno ng truck. Pero tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon sa ngayon, Tony. Alright, maraming salamat Radyo Patrol, Kelly Cordero. At yan ang mga headlines sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable, sa bayan ding napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Islenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline.